baka pwedeng ideklarang persona non grata. Persona non grata itong mga Chinese diplomats ng itong mga Chinese na nagpapatakbo ng embahada ng China dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Sa pangunguna siyempre ng kanilang ambasador na si Jing Chan. Si Jing Chan. Yan yung kanilang ambasador. Yang nakikita nyo dyan sa kanan, yan ang kanilang ambasador. Pero ang isa pa dyan na medyo kontrobersyal, yung deputy spokesperson na si Go Wei. Go Wei. Kaya nga ang kantsaw doon, go away, go away. Yan yung mga yan yung mga kontrobersyal na mga diplomats ng China na nandyan sa kanilang embahada. Yung mga officials ng China, yung mga diplomats ng China na nandyan sa kanilang embahada, ang nangunguna dyan ngayon yung bagong ambasador. Dati kasi si Wang Shilian. Ngayon, mas matindi pala tong bago na to. Yung dati si Wang Shilian, dati ng kontrobersyal yun. Pero akala natin dahil nagpalit, pinalitan itong nakikita nyo dyan sa picture, si Jing Chan, akala natin medyo matino-tino na ito, medyo maganda-ganda na. Mga kabunyog, yung pala, mas malala pala ito. Itong bagong ambasador ng China. Katatanggap lang nito ng ating gobyerno. Tinanggap ito, ganyan naman talaga yan, kapag may dumarating na bagong, may itinalaga ang isang dayuhang bansa ng bagong ambasador, nire-receive yan ng presidente. Mayroong mga seremonya yan. Ngayon, tinanggap ito, kala natin, kumpara nung dating ambasador na na controversial din, si Wang Shilian, kala natin mas mas magiging diplomatic ito, professional. Hindi pala. Mas malala pala ito. Yang nasa kanan, yan si Jing Chuan. Jing Chuan. Ang hirap i-pronounce ng mga pangalan nito. Jing Chuan. Yang nasa kanan. Yung naman, deputy spokesperson, si Go Wei. Kaya kinakantsawan yon. Dapat yung deputy spokesperson na yan, na grabing makalastada sa ating mga public officials, si Go Wei, dapat go away na, umuwi na. Ngayon, ang pananakot ng China, pinapanakot nila, sige daw, kahit na daw hindi na sila ideklarang persona non grata, sabihin na lang daw ng presidente ng Pilipinas na umalis na sila, aalis sila. Sabi ng embahada, pinagyayabang pa nila, at sila daw pag umalis, walang iiwan. Pag diniklara daw na paalisin na yung ambasador, lahat daw aalis. Parang tinatakot tayo, Parang tinatakot ang Pilipinas na, parang pag umalis sila, malaking kawalan sa atin. Sus naman. Alam nyo, kaya nga, dinideklara lang natin na persona non grata, ibig sabihin, hindi naman yung China ang sinasabi nating umalis na sa Pilipinas. Wala tayong ganon. Ang sinasabi natin, itong mga diplomats nila na sa halip mag-promote ng maayos na relasyon ng Pilipinas at China, nagpapalala pa ng tensyon. Kaya dapat silang paalisin sa Pilipinas. Hindi yung embahada. Ngayon, magdadrama sila. Pag pinaalis daw yung kanilang ambasador, isasarado na lang daw ang embahada. Maniwala naman tayo niya. Para kayong bata niya. Nag-aasta kayo, nakatapat kayo ng US. Nag-aasta ang China na katapat ng US bilang world power. Economic power, military power, political power. Kapag ganyan kayo, nag-aasta kayong superpower ng mundo, maging matured kayo. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Pag ikaw yung parang ikaw yung gustong mamuno sa mundo, gusto mong kumpetensyahin ng Amerika, mag-asta kang matured ka at professional ka, huwag kayong bastos. Huwag din kayong para kayong sasabihan lang kayong idideklara namin persona non grata ang officials nyo. Mag-iimpake kayo, ibig sabihin yan, immature kayo. Ibig sabihin yan, immature kayo. Ang issue dito,
Hindi naman sa bawal na kayo sa Pilipinas. Walang ganon. Kahit na nga ganyan ang ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi naman namin sinasabing umalis na ang mga inchik dito. Hindi natin kaaway ang Chinese. Ha? Ang pinupuna natin dito, ang ugali ng inyong diplomats. Yun. Tapos ngayon, magdadrama kayo. Ha? Magdadrama kayo. Kung pinaalis yung diplomat, isasarado yung kanilang embahada. Ba yun? Paano kayo magiging responsabling leader ng mga bansa sa mundo? Gusto nyong kompetensyahin ng Amerika. Gusto nyong kompetensyahin ng Europe. Ha? Umakto kayong responsable. Di ba? Ano kayo ngayon? Superpower kayo. Gusto nyo? Paulit-ulit sila Marcoleta niya. Ang China daw ay isang malaking bansa, makapangyarihan, mayaman. Dapat daw kaibiganin natin. Kung gusto ninyong irespeto kayo ng maliliit na bansang tulad ng Pilipinas, matuto kayong umakto na kayo'y professional at matured. Tulad niyan, ang laki-laki na ng bansa ninyo, kakamkamin nyo pa yung teritoryo namin. Di ba? Anong klase kayo? Tapos kayo yung nagkakamkam ng mga ano namin, teritoryo namin. Tapos pag pinupuna kayo ng official namin, magagalit kayo. Magagalit kayo, ha? Kung sa inyo walang freedom of speech, freedom of expression, at least dito sa bansa namin mayroon. Igalang nyo rin kami. Nandito lang kayo ngayon. Yung inyong mga diplomats, hindi umaakto bilang diplomats. Kaya gusto naming paalisin. Persona non grata. Ngayon, ang sasabihin nyo, sige, kung paalisin din lang naman yung diplomats namin, mag-impake na kami, aalis na kami. Ay para kayong mga bata. Akala ko ba professional kayo? Akala ko ba ang China ngayon, economic power, political power, military power. Kapag superpower ka na, umakto kang responsable. Umakto kang matured, hindi yun onion skin ka. Di ba? Sinabihan lang kayo na idideklarang persona non grata yung inyong diplomats, mag-iimpake na kayo. Para kayong mga bata. Di ba? Ganyan ba ang ugali ng isang super... Para palang to eh. Ha? Ang iba naming kababayan, tuloy, nagsasabi, i-close na yung embassy nyo. Hindi ako nagsasabing ganon. Kasi hindi naman natin kaaway ang Chinese. Ha? Hindi natin kaaway ang Chinese. Ang mamamayang China, kaibigan natin yan. Ha? Kasi kahit naman yung mamamayang Chinese, ano rin yan. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo ba sa China? Ay di ba? Ang ginawa nila noong 1989, pinagpapatay yung kanilang mamamayan. Sinagasaan ng mga kanyon. Naalala nyo yung Tiananmen Massacre? Ganun sa kanila. Sa kanilang bansa, pag nag-rally ka, pag criticize mo ang presidente nila, wala, ikukulong ka. Tayo sa atin, hindi ganon. Demokratikong bansa tayo. Ngayon, pero igalang nyo ang sistema namin. Hindi kami nakikialam sa sistema nyo kung anong gusto nyo sa bansa nyo. Wala kaming pakialam. Kung gusto nyo kung anong sistema man ang gusto nyo sa bansa nyo, sa inyo yan. Kami, irespeto nyo rin kami. Yung teritoryo nyo, hindi namin papakialaman yan. Teritoryo namin, irespeto nyo. Bigla ninyong dudruwingan yung lawak-lawak ng karagatan, ang layo-layo na sa inyo, dudruwingan nyo ng 9-dash line. 10-dash line na ngayon, pinalawak nyo pa. Sabi nga ni Llamas, 11-dash line na daw. Ang naniniwala lang doon, anong sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio? Ang naniniwala lang naman dyan sa 10-dash line nyo, China at saka si Marcoleta. Kung umakto kayong professional, hindi kayo idideklarang persona non grata. Ang galit ng taong bayan ay hindi naman sa mamamayang Chinese. Hindi kami nagagalit sa mamamayan ng China. Hindi namin pinapaalis ang embahada. Pinapaalis namin ay ang mga opisyal ninyo dyan na hindi marunong magrespeto. Ngayon, tatakutin nyo kami na aalis na lang daw sila. Anong klase kayo kapag ganyan? Kapag world power ka, super power ka, hindi ganyan ang ugali. Diba? Sinabihan mo lang na idideklarang persona non grata yung diplomat, aalis na. Mag-iimpake na. Sa amin, hindi namin kayo pinapaalis yung embahada. Kasi mapagkaibigan naman ng Pilipino eh.
Ang ayaw lang namin yung ugali ng inyong diplomats na hindi ginagalang ang aming mga officials. Oh, ano itong mga anong ito eh. Tapos sasabihin natin idideklara ng persona non grata, magbabalot na daw sila ng mga gamit, aalis na sila. Wala daw silang iiwan. Oh, kung mayroon daw paaalisin, aalis daw lahat eh. Bahala kayo kung aalis kayo. Pero kami, na mamamayang Pilipino, ang sinasabi namin, yung diplomats ninyo ang paalisin. Kami, marunong kaming hospitable kaming mga Pilipino. Kaya nga hindi naman natin sinasabing paalisin ang mga Chinese. Kahit na nga grabe ang ginagawa nyo sa amin, may sinaktan ba kaming mga inchik? Oh, may sinaktan ba kaming mga inchik? 'Di ba? O, 'di ba mga kabunyog, mga kababayan? Meron ba tayong sinaktan na Chinese? Tinuturuan ba natin ang ating mga kababayan na gawa ng masama ang mga inchik dito? Wala tayong ginagawang ganun. Kaya lang, habang nagiging kaming hospitable sa inyo sa kabila ng ginagawa namin, huwag nyo kaming babastusin. O sige, kung talagang hindi daw kayo mapipigilan, isasara nyo ng embahada nyo. Isaban nyo na sila Marcoleta, Ruben Padilla, Bungo, Bato, Aimee. Si Aimee, isama nyo na rin. Ha? Dalhin nyo na rin ang mga makapili sa Senate. Sabi ni Florida Yuhi Gonzales. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Nyo, sa ibang bansa, nagpo-promote sila ng galit sa ibang lahi. Ha? Sa ibang bansa, o tingnan nyo ang Amerika ngayon, ang pinopromote nila Trump, anong pinopromote nila? Bawal na yung mga undocumented aliens. Mahigpit sila sa immigrants ngayon. Sa Pilipinas, hindi tayo ganun. Ha? Maraming ang lumapasok ditong Chinese, nagkakalat ng kung ano-ano, illegal na pugo, droga. Pero, umaabot ba tayo sa puntong paalisin ang mga Chinese dito? Taktan ang mga Chinese dito? Wala tayong ginagawang ganun. Wala tayong ginagawa. Hindi tayo ganun. Oh. Isama niyo, ikaw Argo, sasama ka ba? Sasama ka na dito sa bus mong si Jing Chan? Ha? Oh. Kahit tayo ganito, hindi tayo nagpo-promote ng galit sa China, sa galit sa mga Chino. Hindi natin kaaway ang mamamayang Chinese. Galit tayo dito sa itong mga irresponsabling mga Chinese diplomats na to. Ang yabang-yabang eh. Akala mo pa naman kung kita nyo, ang ginagawa kaagad, pinatawag si Marcoleta. Sunod naman si Marcoleta. Pumunta ng Davao, tudo sa lubong naman si Baste. Ha? Akala mo, dumating ang kanilang amo. Oh. Ayan, ganun sila. Yung mga DDS, ganun sila. Oh. Tapos ngayon, kung mapagsalitaan ng ating mga senador, sobrang bastos. Ha? Nitong mga ito. O ngayon, mayroong mga move sa Senado, ideklarang persona non grata. Kaya lang linilinaw, walang kapangyarihan ang Senado na magpaalis ng ang presidente lang ang mayroon. Pero pwedeng kung magpasa ng resolution ang Senado na ideklarang persona non grata yung ambassador nila, si Jing Chan, at saka yung deputy spokesperson na bastos, si Go Wei, pwedeng ipadala yan sa presidente for consideration ng presidente. Ang presidente pa rin ang magde-decide. Kasi sa atin, ang chief architect ng foreign policy, ang presidente. Sa totoo lang, napakabait natin. Alam niyo sa ibang bansa, yung mga Amerikano, tingnan niyo, galit sila sa ibang lahi. Yung ibang lahi na pumapasok sa Amerika na sa tingin nila walang mga visa, kinukumpetensya sila sa trabaho, yun, nagagalit sila. Tayo dito, nagagalit ba tayo? Hindi tayo nagagalit. Hindi tayo nagagalit. Wala tayong sinaktan na Chinese. Wala tayong sinaktan. Hindi tayo nagtuturo sa ating mga kababayan, patayin ang mga Chino. Walang ganon. Walang ganon. Ang tinuturo lang natin, kayong mga diplomats ng China, na sa halip mag-promote kayo ng professionalism, diplomasya, kayo pa yung pasimuno. Kaya ang inaano natin, paalisin yung mga diplomats na yan, palitan ng matino. Hindi naman natin sinasabing isarado ang embahada. Ay ngayon, tatakutin tayo. Kung papaalisin daw natin yung diplomat, hindi na daw kailangan ng resolution ng Senado.
presidente lang daw, sabihan lang daw silang mag-pack up na. At kapag sinabi daw yon, hindi na lang daw yung ambassador ang aalis. Lahat na daw sila aalis. Wow! Ang yabang nyo na, ang yabang ng mga ito. Ha? Ang yabang. Oh, parang inaano tayo. Anong tawag diyan? Parang tinatako tayo. Oh, kino-confront nga natin sila ng matino, ng maayos. Oh, sila ano sila na ang ganito. Tingin nila yung ginawa ni Tariela na yung caricature ni Xi Jinping, nagalit sila doon. Binabastos daw ang presidente nila. Alam niyo yung caricature ni Tariela? Nakaganito lang naman si Xi Jinping. Oh. Nakaganito lang. Oh. Pinapakita lang na, ibig sabihin bully. Oh. Oh, ano yon? Mali ba yon? Totoo naman. Ang ginagawa nga ng China, hindi lang nang bubuli. Oh. Ano yon sa atin? Sa Pilipinas, kapag drawing mo ang presidente, kahit presidente natin, kahit i-drawing mo yung presidente natin, gawin mo ng ganun, hindi siya magagalit. Kasi freedom of expression yan. Oh. Kung sa kanila walang freedom of expression, sa atin mayroon. O, irespeto nila tayo. Ganun lang yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kung wala silang freedom of expression, tayo mayroon. O, di irespeto nila tayo. Kung wala silang freedom of expression, hindi naman natin sila papakialaman. Ano naman pakialam natin sa bansa nila? O, kung anong gusto nilang sistema sa bansa nila, kanila yan. Di ba? Kung anong gusto nilang sistema sa bansa nila, kanila yan. Wala tayong pakialam dyan. Pero tayo, kung anong sistema natin, wag din nila tayong pakialaman. Dahil tayo ay mayroong freedom of speech, freedom of expression. Ha? O, irespeto nila yan. Bakit nila tayo pagbabawalan? Bakit nila pagbabawalan? O, ano ba nila tayo? Sakop ba nila tayo? Hindi naman nila tayo sakop. Di ba? Yan yung ganun lang kasimple yan. Magagalit sila kay Tariela. Binastos daw sila ni Tariela. Ano naman binastos doon? Alam nyo, caricature ni Xi Jinping na nakaganito. Tapos yung galit si Xi Jinping doon sa galit si Xi Jinping nakaganyan, no? Oh, di ba? Ano ba yun? Ano palang gagawin mo? Ang gagawin sa atin, ipoportray natin ang China na napakabait. Lahat pala, ang gagawin pala nating caricature ni Xi Jinping, mabait. Anong klase yan? Di ba? Oh. Tapos, ano yan? Ano ito? Ang ginawa nila sa ating mga ating mga legislator, si Senadora Risa, si Senador Kiko, binastos nila. Sinong nambastos? Ito mismo, yung nasa picture, yung deputy spokesperson, si Go Wei, binastos nila ang ating officials. Kaya nagkaisa yung mga senador natin in defense sa Senado. Oh, 'di ba? Alam mo Argo, ikaw Argo, makinig ka. Alam mo ang China, gusto niyang kilalanin siya sa mundo bilang world power, economic power. Parang katulad ng US, kinukumpetensya niya ang US eh. Kapag world power ka, unang-una, open ka sa criticism ng mga bansa. Kasi world power ka, ibig sabihin parang ikaw yung gustong maging leader ng mundo. Pag nag-leader ka, unang-una, huwag kang mang-aapi ng ibang bansa. Pangalawa, ikaw yung maging professional. Ikaw yung magpadala ng maayos. World power ka eh. Itong China, gustong maging world power, pero gusto niyang apihin ang maliliit na bansa. Gusto niyang irespeto siya. And yet, kinakamkam niya ang teritoryo natin. Paano ka irerespeto na nangangamkam ka ng teritoryo? Tapos ngayon, pinupuna ka, gumawa lang ng caricature, nakaganyan yung anong nangyari? Galit sila. Bakit nila tayo papakialaman? Bansa natin to eh. Bansa natin to. May freedom of expression dito. Ha? Ano ang patunay na may freedom of expression dito? Mga senador natin. Nakakapagsabi sila na pro-China sila. Si Robin Padilla, si Marcoleta, si Labongo, si Cayetano. Yan ang freedom of expression. Sa kanila hindi pwede yan. Ha?
Sige nga, kung senador ka doon, kung ano ka sa kanila, legislator ka doon sa kanila, sa ano yon ang tawag sa kanila, Chinese People's Congress. Sige nga, magsalita ka ng kontra sa policy ng gobyerno nila, bawal yon. Pero wag nila tayong igaya sa kanila. Kung ayaw nila, kung sa kanila bawal yon, sa atin pwede. Oh, wag nilang ito sa atin, wag nilang i-impose sa atin ang kanilang policy sa bansa nila. Anong caricature ni Cariela? Ganito lang naman nakaganyan lang si Xi Jinping. Tapos galit. Ano bang mali doon? Ganun lang na. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Sa kanila, pag nag-criticize ka sa kanila, yung mamamayan nila, tingnan nyo yung ginawa si Tiananmen, minasaker, nag-news blackout sa mundo. Milyon na tao ang nagrarally doon sa Tiananmen. 1989. Anong nangyari? Kinaumagahan, naputo lang yung balita tungkol sa China. Kinaumagahan, wala na yung nagrarally. Marami nang napatay, na-disperse na. Diba? O ganun sila. Ngayon, gusto rin nila, ganun din sa atin sa Pilipinas, ganun din ang gawin natin. Bawal tayong gumawa ng karikature ng kanilang presidente, bawal tayong mag-criticize sa kanila. Sino ang pinupuna natin? Yung kanilang mga diplomats tulad nito na bastos. Yun. Diba? Nananawagan ba ako dito na narinig nyo ba akong nananawagan na murahin na yan mga Chinese na yan? Nananawagan ba ako na saktan yung mga Chinese? Hindi. Kasi hindi naman Chinese ang kalaban natin. Ito lang na kanilang mga diplomats, si Xi Jinping, yung kanilang mga opisyal na nagpapatupad ng mga patakaran na mapang-api sa ibang bayan, sa ibang bansa. Yun. Ngayon, sinasabi natin, idideklara kayong persona non grata. Tinatakot tayo. Pag dineklara daw natin persona non grata, aalis na lang daw sila lahat. Para pala kayong mga bata. Para pala kayong mga bata. World power kayo, tas ganyan kayo. Sabihan mong idideklarang persona non grata, mag-iimpake. Ay, anong klaseng world power ito? Ha? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.